Hoy, ako si Susan King, 30 taong gulang isang data analyst mula sa Miami. Pinaghirapan naming mag-asawa na makabili ng isang vacation house sa Key West para mabigyan ang mga magulang ko ng dream getaway na matagal na nilang gusto. Mukhang napaka-generous namin, hindi ba? Pero biglang nagulo ang lahat. Iginiit ng mga magulang ko at ng kapatid kong si Douglas na hayaan ko raw siyang mamahala at gumamit ng bahay para sa buong pamilya. Direkta akong tumanggi, iniisip na doon na matatapos ang usapan. Pero mali ako. Nagsimula ang lahat sa magulong family cookout kung saan ang mapilit nilang mga demand ay nagpasiklab ng matinding tensyon. Uminit ang away na bunyag ang mga sikreto at tuluyang nasira ang tiwala sa isa't isa. Pagkatapos noon, may nangyaring nakakagulat na break-in na tuluyang bumaligtad sa buong sitwasyon. Napilitan akong manindigan at ang ginawa kong plano ay talagang ikinagulat nila. Manatili ka hanggang dulo para malaman kung paano sumabog ang dramang ito sa pamilya namin, paano ko natuklasan ang pagtataksil nila, at kung paano ko nabawi ang kontrol sa lahat. Sa isang napakainit na araw ng tag-init sa suburban Miami, nag-atubili kaming mag-asawang Derek na pumunta sa taunang cookout ng mga magulang ko. Punong-puno ng usapan ang bakuran habang nagkukumpulan ang mga kapitbahay at kamag-anak at umaalingasaw sa hangin ang amoy ng burger na iniihaw sa grill. Pinilit kong ngumiti, pero alam kong laging may gulong dala ang mga pagtitipong ito. May kakaibang paraan ang mga magulang ko para gawing mabigat ang isang simpleng masayang araw, kaya tensyonado na agad ako. Habang kumukuha kami ni Derek ng soda mula sa cooler, lumapit sina Douglas at ang asawa niyang si Cheryl, parehong namumula ang mukha dahil sa sobrang inom. Malakas ang boses ni Douglas at medyo bulol na siya habang lumalapit. Susan, kailangan nating pag-usapan ang bahay sa Key West, sabi niya habang nakaakbay kay Cheryl. Bihira ka namang pumunta roon. Hayaan mo na kaming mamahala. Kailangan din naming makapag-relax minsan. Mabilis namang tumango si Cheryl kahit halatang hilo na rin. Perfect talaga iyon para makalayo kami sa lahat ng stress, dagdag niya na parang matagal na nilang pinagpraktisan ang sasabihin. Kumunot ang noo ko dahil pakiramdam ko may tinatago silang motibo. Regalo ko sa mga magulang ko ang vacation house na iyon, hindi playground ng iba. Nakakapunta naman kayo roon kapag pinapayagan ko, sabi ko ng kalmado. Hindi pa ba sapat iyon? Pero lalo pang nangulit si Douglas. Huwag ka namang madamot, Susan. Amot? Mas magagamit namin iyon. Nakatingga lang naman. Sumingit si Cheryl, nasa iyo na ang lahat pero hindi ka man lang marunong magbahagi sa pamilya. Ramdam kong parang planado ang pag-atake nila at hindi ako naniwala sa dahilan nilang gusto lang nilang mag-relax. Bago pa ako makasagot, nagkaroon ng gulo malapit sa buffet table. Ang pamangkin kong si Connor na 10 taong gulang at ang 8 taong gulang na si Harper ay nagtatakbuhan habang tumatawa at sumisingit sa pagitan ng mga bisita. Sa sobrang likot nila tumagilid ang plato ni Connor at tumalsik ang barbecue sauce sa puting damit ng isang kapitbahay. Napasigaw ang babae habang pilit pinupunasan ang mantsa na dumadaloy pababa sa kanyang palda. Biglang natigil si Harper habang hawak ang juice niya, pero si Connor ay natawa lang na parang walang pakialam sa masamang tingin ng mga tao. Tumahimik ang paligid habang lahat ay nakatingin sa gulo at sa mga bata. Lalapit na sana ako para ayusin ang sitwasyon nang maunang magsalita ang nanay ko. Susan, bakit hindi mo sila pinigilan? Nakita mo namang masyado silang magulo. Dagdag pa ng tatay ko habang nakatikom ang mga braso, kailangan mong akuin ang responsibilidad dito. Napahinto ako at napakuyom ang pangako. Responsibilidad, mga anak iyon ni Douglas, hindi akin. Hinawakan ni Derek ang kamay ko bilang senyales na manatili akong kalmado pero paubos na ang pasensya ko. Hindi ko mga anak ang mga iyon, sabi ko, nang mahina pero matatag. Siguro dapat sina Douglas at Cheryl ang magdisiplina sa kanila. Narinig iyon ni Douglas at agad siyang sumagot. Huwag mo akong pangaralan, Susan. Lagi kang umaasta na mas mataas dahil lang sa mamahalin mong bahay. Sumingit naman si Cheryl na puno ng galit ang tono. Oo nga, hawak mo na ang property na iyon pero ayaw mo man lang kaming tulungan. Mas lalong nakakahiya dahil napapatingin na ang mga bisita sa amin. Imbes na pakalmahin ang sitwasyon, lalo pang kumampi sa kanila ang mga magulang ko.
Naningkit ang mga mata ng nanay ko. Susan, pinalalaki mo lang ito. Hayaan mo na si Douglas na mamahala sa bahay. Hindi naman malaking bagay iyon. Tumango ng seryoso ang tatay ko na parabang ako pa ang mali. Na nanikip ang dibdib ko habang nagahalo ang galit at pagkadismaya. Hindi ito tungkol sa mga bata o sa natapong sauce. Tungkol ito sa kontrol. Gusto nilang kunin ang property na ilang taon kong pinaghirapan na mabili na para bang wala lang iyon. Huminga ako ng malalim bago nagsalita ng malinaw sa gitna ng katahimikan. Hindi. Para kina mom at dad ang bahay na iyon, hindi para ang kinin ng iba. Tapos na ang usapan. Namula sa galit ang mukha ni Douglas habang tila kayang butasin ako ng tingin ni Cheryl. Biglang natahimik ang buong bakuran at napakabigat ng tensyon sa paligid. Hinila ni Derek ang manggas ko habang mahina siyang nagsalita. Umalis na tayo. Tumango ako habang mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa matinding frustration. Kinuha namin ang mga gamit namin at naglakad papunta sa kotse habang unti-unting nawawala sa likuran namin ang ingay ng cookout. Habang nagmamaneho palayo, nanatili ang mapait na pakiramdam sa dibdib ko. Hindi lang simpleng pabor ang hinihingi ng pamilya ko. Gusto nilang angkinin ang bagay na hindi naman sa kanila. Wala pa akong ideya kung gaano kalalim ang pagtataksil nila. Ilang araw matapos ang cookout, sunod-sunod na tumatawag ang nanay ko, punong-puno ng urgency ang tono niya. Halos kada ilang oras ay nagba-vibrate ang phone ko habang paulit-ulit lumalabas ang pangalan niya sa screen. Napabuntong hininga ako dahil alam ko na agad kung ano ang pag-uusapan namin, pero sinagot ko rin ang panglima niyang tawag ng araw na iyon. Susan, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo matalim at mapilit niyang sabi. Kailangan ni Douglas ng access sa bahay sa Key West. Sobrang pressured siya sa trabaho sa mga bata sa lahat. Hayaan mo na siyang mamahala roon. Pinakamaliit na maitutulong mo iyon sa pamilya. Parang sermon ang dating ng mga salita niya na parabang may utang na loob ako kay Douglas dahil lang kapatid ko siya. Mahigpit kong hinawakan ang phone habang unti-unting nauubos ang pasensya ko. Ma'am, nakapag-stay na siya roon dati kapag pinapayagan ko, sagot ko habang pilit pinapakalma ang sarili. Bakit kailangan niya ng mamahala ngayon, pero lalo pa siyang nang guilt trip at lumambot ang tono niya na parang nagmamakaawa. Kailangan lang niya ng pahinga, Susan. Napakarami mo nang meron. Bakit hindi ka marunong magbahagi? Bigla kong pinatay ang tawag pero patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga sinabi niya. May mali. Masyadong mapilit si Douglas noong cookout at ngayon naman ay dinadagdagan pa ito ng nanay ko. Hindi ko maalis sa isip na may tinatago sila. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa desk ko habang chinecheck ang mga email mula sa utility company ng bahay sa Key West. Sumandal si Derek sa balikat ko habang napapansin ang pag-aalala ko. Anong problema, tanong niya. Hindi ako agad nakasagot dahil nakatutok ang mata ko sa sunod-sunod na water at electric bills na sobrang taas para sa isang vacation home na dapat walang tao. Parang lumubog ang sikmura ko habang mas lalo kong sinusuri ang mga petsa at bayad. Hindi nagtutugma ang mga numero. Sa nakalipas na 2 taon mula nang hilingin kong bantayan ni Douglas ang property habang busy ako sa trabaho, biglang tumaas ang konsumo na parang may permanenteng nakatira roon. Habang naghahalongkat ako ng emails, may nakita akong nakatagong folder na napunta sa spam. Naroon ang mga confirmation mula sa isang rental platform. Inililista pala ni Douglas ang bahay ko online at kumikita ng libu-libong dolyar nang hindi ko man lang alam. Kumulo ang dugo ko. Hindi na ito simpleng kapabayaan. Pagtataksil na ito. Agad kong binuksan ang family group chat habang nanginginig ang mga daliri ko sa pagtatype. Douglas, gusto mo bang ipaliwanag kung bakit 2 taon nang pinaparentahan ang bahay ko, nilagyan ko ng screenshots ng utility bills at rental confirmations ang message ko? Direkta at walang pag-atubili ang tono ko. Biglang natahimik ang group chat ng halos 1 oras na parang napakahaba ang panahon sa dati naming maingay na conversation thread. Pagkatapos ay sumagot si Douglas ng depensibo. Pinalalaki mo lang ang issue, Susan. Ginagamit ko lang naman ang bakanteng bahay. Sumingit naman si Cheryl na punong-puno ng sarcasm ang mensahe. Wow, Susan, sobra mo naman itong pinalalaki.
Nakatingin lang ako sa screen habang mariing nakakuyom ang pangako. Bago pa ako makasagot, nag-chat na rin ang tatay ko. Susan, tigilan mo ang pag-overreact, sabi niya. Tumutulong lang si Douglas na mapanatiling active ang property. Dapat nga magpasalamat ka. Sumunod naman ang mahaba at guilt-tripping na message ng nanay ko. Pamilya tayo, Susan. Bakit napakasarili mo, makakatulong sana ang bahay na iyon para makabangon ulit si Douglas? Hindi ako makapaniwala. Pinagtatanggol nila siya habang ako pa ang lumalabas na kontrabida dahil lang pinoprotektahan ko ang sarili kong property. Doon ko tuluyang na-realize ang lahat. Hindi lang sila kumakampi kay Douglas. Posibleng kasabwat sila at baka hinahati-hati pa nila ang kinikita nito. Ibinaba ko ang phone habang nag-uunahan ang mga iniisip ko. Umupo sa tabi ko si Derek at mahinahong nagsalita. Wala kang utang sa kanila, Susan. Bahay mo iyan. Kahit paano ay pinakalma ako ng mga salita niya, pero napakasakit pa rin ng pagtataksil na ginawa nila. Ginamit ng sarili kong pamilya ang kabaitan ko para pagkakitaan ang regalo ko sa kanila. Hindi ko hahayaang makalusot sila. Kinaumagahan, tinawagan ko ang property manager kong si Francis Perry, isang seryoso at diretso magsalitang tao na inupahan ko noon para paminsan-minsang tingnan ang bahay. Francis, kailangan kong palitan ang lahat ng locks sa property sa Key West, matatag kong sabi. Wala nang access si Douglas at gusto kong ikaw na ang bahalang mamahala ng buo. Hindi siya nagdalawang isip. Got it, Susan. Magpapadala ako agad ng locksmith ngayon at mag-i-install din ako ng bagong security codes. Hiniling ko rin sa kanya na tingnan kung may anumang senyales ng unauthorized use dahil pakiramdam ko ay mas marami pa akong matutuklasan. Pagsapit ng hapon, nagpadala si Francis ng mga litrato ng bahay. May kakaibang mga furniture sa living room, hindi pamilyar na mga damit sa closet, at tambak ng take-out containers sa kusina. Malinaw na hindi lang basta pinaparentahan ni Douglas ang bahay ko. Hinayaan niyang tratuhin ito ng mga estranghero na parang murang Airbnb. Bigla akong nasuka sa sobrang galit at pagkadiri. Tuluyan nang nawasak ang tiwala ko sa pamilya ko. Nagpadala ako ng huling mensahe sa group chat. Pinapalitan na ang mga lock. Douglas, wala ka ng access sa bahay. Sobrang nadidismaya na ako, agad namang sumagot si Ma'am, halatang nagpapanik sa mga salita niya. Susan, sinisira mo ang pamilyang ito. Dagdag pa ni Dad, wala itong dahilan. Pinaparusahan mo ang kapatid mo ng walang dahilan. Pero tapos na akong makinig sa mga palusot nila. Sumandal ako sa upuan habang magkahalong galit at ginhawa ang nararamdaman ko. Ang pagbibigay ng buong kontrol ng property kay Francis ay parang pagbawi ko sa isang parte ng sarili ko. Mas masakit kaysa inaasahan ko ang pagtataksil ng pamilya ko, pero hindi ko hahayaang manipulahin nila ako gamit ang guilt. Akala nila kaya nila akong kontrolin, pero handa na akong lumaban. At wala silang ideya sa susunod na mangyayari. Makalipas ang isang linggo, tumawag si Francis na halatang takot at nagpapanik ang boses. Susan, kailangan mong pumunta agad sa Key West, mabilis niyang sabi. May nagtangkang pumasok sa bahay kagabi. Parang bumagsak ang sikmura ko habang ipinapaliwanag niyang nahuli ng security cameras si Douglas na pinapakialaman ang lock ng gate at pilit binubuksan ang likod na pinto ng vacation house ko. Nagulo ang isip ko. Pagkatapos kong palitan ang mga lock at tanggalan siya ng access, nagkaroon pa siya ng kapal ng muka na piliting pasukin ang bahay ko. Sinabihan ko agad si Francis na ipadala ang footage at tawagan ang pulis habang nanginginig ang boses ko sa galit at pagkabigla. Pagbukas ko ng email, naroon na agad ang video. Kitang-kita si Douglas sa malabong night vision footage habang may hawak na crowbar. Habang pilit niyang binubuksan ang gate, lumipat siya sa likod na pinto at isiniksik ang bakal sa lock hanggang sa tuluyan itong bumigay habang malakas na kumakalansing ang metal. May isa pang taong nakatayo sa dilim na hindi ko makilala, pero walang duda na si Douglas iyon. Bumilis ang tibok ng puso ko habang pinapanood siyang pumasok sa loob hanggang sa biglang umalingaw-ngaw ang alarm. Ilang minuto lang ang lumipas at sumulpot ang mga ilaw ng pulis sa video habang pinabagsak nila si Douglas sa lupa at pinusasan kahit sumisigaw siya ng kung ano-anong dahilan. Tumakas naman ang kasama niyang nasa anino at iniwan si Douglas
na harapin mag-isa ang consequences ng ginawa niya. Tumawag ulit si Francis pagkatapos noon. Nasa kustodiya na siya ng pulis, seryoso niyang sabi. Kinasuhan siya ng trespassing at property damage. Wasak ang gate at may malaking sira ang frame ng likod na pinto. Pumikit ako habang unti-unting bumibigat ang lahat ng sinabi niya. Ang sarili kong kapatid ay nagtangkang pasukin ang bahay ko, ang bahay na ilang taon kong pinag-ipunan para sana sa mga magulang namin. Mas malalim pa sa inaasahan ko ang sakit ng pagtataksil na iyon. Pero may bahagi sa akin na hindi na rin nagulat. Ipinakita na ni Douglas ang totoong ugali niya nang lihim niyang pinaparentahan ang bahay ko. Nang gabing iyon, muling tumunog ang phone ko. Si Ma'am na naman. Halos hindi ko makilala ang boses niya dahil sa sobrang pagpapanik. Susan, kailangan mong tulungan si Douglas, nagmamakaawa niyang sabi. Nakakulong siya. Isang malaking pagkakamali lang iyon. Wala siyang masamang intensyon. Mahigpit kong hinawakan ang phone hanggang mamuti ang mga kamao ko. Pagkakamali, sigaw kong sagot habang tumataas ang boses ko. Pinilit niyang pasukin ang bahay ko gamit ang crowbar, Ma'am. Hindi aksidente iyon. Pero nagpatuloy pa rin siya. Nasaktan lang siya, Susan. Padalos-dalos siyang kumilos dahil pinutol mo siya. Pakiusap, bawiin mo ang kaso. Kapatid mo siya. Unti-unting nagbago ang tono niya mula sa pagmamakaawa tungo sa guilt-tripping na para bang ako pa rin ang sumisira sa pamilya namin. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Ma'am, lumampas na siya sa hangganan. Matagal na niya akong ninanakawan at ngayon, ginawa pa niya ito. Hindi ko ito palalampasin. Napasinghap siya habang nanginginig ang boses niya. Paano mo nagagawang maging napakawalang puso, nahihirapan ang kapatid mo? Pero lalo lang pinatibay ng mga salita niya ang desisyon ko. Hindi naghihirap si Douglas. Pakiramdam niya lang, entitled siya sa kahit anong gusto niyang kunin. Pinatay ko ang tawag habang nanginginig pa rin ang mga kamay ko at humarap kay Derek na tahimik lang nakikinig sa lahat. Mali ba ako, mahina kong tanong? Umiling siya at matatag ang ekspresyon niya. Pinoprotektahan mo lang ang sayo, Susan. Huwag mong hayaang mag-guilt trip ka nila. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pananahimik ni Dad. Inasahan kong tatawag siya para magsabi ng kahit anuman lang. Akala ko ipagtatanggol niya si Douglas gaya ni Mom o baka susubukan niyang mamagitan, pero wala. Walang text, walang voicemail, wala kahit ano. Mas malakas pa ang dating ng katahimikan niya kaysa anumang argumento at mas masakit iyon kaysa gusto kong aminin. Noon pa man ay mas pinapaboran na nila si Douglas, pero ang hayaan siyang harapin mag-isa ang legal consequences nang walang sinasabi ay parang pati ako ay tinalikuran na rin nila. Titig na titig ako sa madilim na screen ng phone ko habang may mabigat na sakit sa dibdib ko. Kinabukasan tinawagan ko ulit si Francis dahil buo na ang desisyon ko. Huwag mong hayaang may lumapit sa property nang wala akong approval, matatag kong utos. At siguraduhin mong naka-file ang police report. Hindi ko babawiin ang kaso. Sumang-ayon si Francis habang kalmado ang boses niya. Nasa pulis na ang footage at tuloy-tuloy na ang kaso. Maaaring pagmultahin si Douglas o mas mabigat pa ang maging parusa, depende sa magiging desisyon ng judge. Tahimik akong tumango kahit hindi naman niya ako nakikita. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kaunting kontrol na para bang sa wakas ay lumalaban na ako sa kaguluhang matagal ng dala ng pamilya ko. Habang lumilipas ang linggo, mas marami pa akong nalaman mula sa police report na ipinadala ni Francis. Iginiit ni Douglas na chinecheck lang daw niya ang bahay pero ibang kwento ang sinasabi ng crowbar at mga sirang lock. Hindi naman ganoon kalaki ang pinsala, humigit kumulang $1,000 lang para maayos ang gate at pinto pero personal ang sugat na iniwan nito. Hindi lang basta bahay ang property ko. Simbolo iyon ng lahat ng pinaghirapan at isinakripisyo ko. Sinubukan iyong agawin ni Douglas at mas lalo pang sumakit dahil ipinagtatanggol pa siya ng mga magulang ko. Nang gabing iyon, magkasama kaming nakaupo ni Derek habang nakalatag sa kitchen table ang police report. Akala nila susuko ako malamig pero matatag kong sabi. Pero tapos na akong maging doormat nila. Mahigpit na hinawakan ni Derek ang kamay ko at ramdam ko ang buong suporta niya.
Alam kong simula pa lang ito ng mas malaking gulo, pero handa na akong harapin iyon. Sobra na ang itinulak sa akin ng pamilya ko at hindi na ako uurong. Ilang araw matapos ang break-in, biglang dumating sa bahay namin sa Miami sina mom at dad. Tumunog ang doorbell habang umiinom ako ng kape at biglang bumigat ang pakiramdam ko nang makita ko sila sa peephole, parehong seryoso at determinado ang mga mukha. Binuksan ko ang pinto habang inihahanda ang sarili ko sa panibagong drama. Si mom agad ang lumapit nanginginig pero matigas ang boses niya. Susan, kailangan nating pag-usapan si Douglas. Sabi niya habang mahigpit na hawak ang purse niya na parang panangga. Kailangan mong bawiin ang mga kaso at ibalik sa kanya ang access sa bahay sa Key West. Sobra na ito. Nakatayo lang si Dad sa likuran niya habang nakatiklop ang mga braso at mas maingay pa ang katahimikan niya kaysa anumang salita. Nakaramdam ako ng matinding frustration pero bago pa ako makasagot ay lumapit si Derek sa tabi ko at pinakalma ako ng presensya niya. Pakinggan muna natin sila, bulong niya kahit halatang duda rin siya, gaya ko. Tumango ako at pinaunlakan silang makapasok. Habang nakaupo sila sa couch, tinawagan ko ang matalik kong kaibigang si Joyce Brooks na matagal nang naging sandalan ko sa mga problema sa pamilya. Joyce, pwede ka bang pumunta rito, tanong ko dahil kailangan ko ng malinaw na pananaw mula sa kanya. Dumating siya makalipas lang ang ilang minuto at ang kalmado niyang aura ay malaking kabaligtaran ng tensyon sa loob ng bahay. Hindi na nagsayang ng oras si Mom. Susan, sinisira mo ang buhay ng kapatid mo, sabi niya habang namumuo ang luha sa mga mata niya. Kayang sirain ng mga kasong iyan ang future niya. Nagkamali lang siya. Sa wakas ay nagsalita rin si Dad, mababa at puno ng awtoridad ang boses niya. Masyado kang mahigpit kay Douglas. Ibalik mo ang access niya sa bahay. Para ito sa pamilya. Parang suntok ang mga salita nila na para bang ako pa ang may kasalanan dahil lang pinoprotektahan ko ang sarili kong property. Huminga ako ng malalim bago nagsalita ng diretso at matalim. Linawin natin ito, sabi ko habang nakatingin kay Mom. Hindi lang basta nagkamali si Douglas. 2 taon niyang pinaparentahan ang bahay ko, kumita siya ng libu-libong dolyar at pagkatapos ay pinasok pa niya iyon gamit ang crowbar nang tanggalan ko siya ng access. At ipinagtatanggol niyo pa rin siya. Tumango si Joyce sa tabi ko habang matalim ang tingin niya. Tama si Susan, sabi niya. Tinraidor ni Douglas ang tiwala niya at parang si Susan pa ang sinisisi ninyo. Bahagyang nadurog ang ekspresyon ni Mom pero hindi pa rin siya umatras. Nahihirapan si Douglas, Susan. Napakarami mo nang meron. Bakit hindi mo siya matulungan? Yumuko ng bahagya si Dad habang akusado ang tono niya. Sinisira mo ang pamilya dahil lang sa isang bahay. Napakasarili mo, kumulo ang dugo ko. Lantad na ang favoritism nila. Hinawakan ni Joyce ang kamay ko para ipaalalang manatili akong kalmado. Tumayo ako habang tumataas ang boses ko. Palagi ninyong inuuna si Douglas, sabi ko, habang sunod-sunod nang lumalabas ang lahat ng hinanakit ko. Alam ninyong pinaparentahan niya ang bahay ko. Hindi ba? At wala kayong ginawa. Hinayaan ninyong nakawan niya ako at ngayon nandito kayo para magmakaawa para sa kanya. Biglang natahimik ang buong sala habang nakabitin sa hangin ang katotohanan. Lumaki ang mga mata ni Mom pero hindi niya itinanggi. Humigpit lang ang panga ni Dad at sapat na ang katahimikan niya para kumpirmahin ang hinala ko. Nakaramdam ako ng matinding galit pero kasabay noon ay parang luminaw ang lahat na para bang nawala ang makapal na ulap sa isip ko. Tapos na ako malamig pero matatag kong sabi. Ibebenta ko ang bahay sa Key West. Wala itong naidulot kundi puro drama at hindi ko nahahayaang gamitin pa ito laban sa akin. At pagkatapos nito, tapos na rin ako sa inyong lahat. Napasinghap si Mom habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha niya. Susan, hindi mo iyan kayang sabihin, nanginginig niyang sabi. Pamilya mo kami. Sumingit si Joyce habang kalmado pero matatag ang boses niya. Hindi ganiyan umasta ang totoong pamilya. Hindi sila nananamantala at nagtatraidor, direkta niyang sabi kina Mom at Dad. Nagtatakda lang si Susan ng boundaries at kailangan ninyo iyong respetuhin.
Biglang tumayo si Dad mula sa couch habang namumula sa galit ang mukha niya. Katawa-tawa ito, sigaw niya. Itinatapon mo ang lahat dahil lang sa pride mo. Pagkasabi noon ay mabilis siyang lumabas at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Mom na umiiyak habang nakatakip ang mga kamay sa mukha niya. Pakiusap, Susan. Huwag mong gawin ito, nagmamakaawa niyang sabi. Maari pa natin itong ayusin. Umiling ako habang mabigat ang puso ko pero buo na ang desisyon ko. Marami kayong taon para ayusin ito, mahina kong sabi. Pero si Douglas pa rin ang pinili ninyo sa bawat pagkakataon. Tapos na akong magpa-guilt trip para lang isuko ang bagay na akin. Binuksan ko ang pinto bilang malinaw na senyales na kailangan na nilang umalis. Dahan-dahang tumayo si Mom habang nanginginig ang mga balikat niya at tuluyang lumabas ng bahay habang umaalingaw-ngaw sa hallway ang pag-iyak niya. Isinara ko ang pinto at parang tuluyan nang nagtapos ang isang kabanata ng buhay ko. Iinakap ako ni Derek habang mahina siyang nagsalita. Tama ang ginawa mo, sabi niya. Tumango si Joyce habang puno ng warmth ang mga mata niya. Mas matatag ka kaysa sa iniisip nila, dagdag niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, pakiramdam ko ay nabawasan ang bigat na pasan ko. Hindi madaling magtakda ng boundaries, pero napakalaya sa pakiramdam kapag ginawa mo iyon. Binigyan ko ng maraming pagkakataon ang pamilya ko, pero ipinakita na nila kung sino talaga sila. Ngayon handa na akong magpatuloy kahit gaano pa kasakit. Makalipas ang isang buwan, naupo kami ni Joyce para planuhin ang susunod kong hakbang. Nasa kitchen table kami sa bahay ko sa Miami, nakakalat ang mga papeles habang umuusok ang mga tasa ng kape sa pagitan namin. Nariyan pa rin ang sakit ng pagtataksil ng pamilya ko pero may bago akong nararamdamang determinasyon. Gaya ng dati si Joyce, ang boses ng katwiran. Yumuko siya ng bahagya habang puno ng paninindigan ang mga mata niya. Susan, hindi mo kailangang hayaang hilahin ka pababa ng bahay sa Key West, sabi niya, habang tinatapik ang mesa. Ibenta mo iyon, mag-move on ka, at gamitin mo ang pera sa isang bagay na may kabuluhan. Tumama ng diretso sa puso ko ang mga salita niya at doon nagsimulang mabuo ang isang ideya, isang desisyong parehong nagbibigay laya at tila tahimik na paghihiganti. Nagpasya akong ibenta ang vacation house pero hindi lang para tuluyang putulin ang koneksyon sa pamilya ko. Gusto kong may magandang maidulot ang lahat ng kaguluhang ito. Pagkatapos kong magsaliksik tungkol sa mga local charity, pumili ako ng organisasyong tumutulong sa mga mahihirap na bata sa Florida sa pamamagitan ng school supplies at mentorship programs. Ang pagdodonate ng malaking bahagi ng kikitain mula sa bentahan ay parang tamang paraan para mabawi ko ang kapangyarihan ko at makatulong pa sa iba. Napangiti si Joyce habang ipinapaliwanag ko ang plano ko. Ito ang tunay na ikaw na kumokontrol sa sitwasyon, sabi niya nang may init sa boses. Hindi nila ito aasahan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paggawa ng liham para kina Mom, Dad at Douglas. Nakaupo ako sa harap ng laptop habang nakalutang ang mga daliri ko sa keyboard at pinag-iisipan ng mabuti ang bawat salita. Dear Mom, Dad and Douglas, panimula ko habang kalmado pero matatag ang tono. Ibebenta ko na ang bahay sa Key West. Wala ni isa sa inyo ang makakatanggap ng kahit anong bahagi ng kikitain. Ang 1% nito ay idodonate ko sa isang children's charity sa Florida at ang natitira ay gagamitin ko para sa kinabukasan ko. Ang mga ginawa ninyo, ang pagpaparenta ng property ko, ang break-in, at ang pagtatanggol ninyo rito ang nagtulak sa akin na gawin ito. Pinal na ang desisyong ito. Binasa ko iyon ng malakas kay Joyce at tumango siya bilang pagsang-ayon. Malinaw, diretsyo at wala silang pwedeng ikatwiran, sabi niya. Ipinadala ko ang liham sa pamamagitan ng certified mail para matiyak na matatanggap nilang lahat iyon habang mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa halo-halong pakiramdam ng takot at ginhawa. Suportado ni Derek ang desisyon ko kahit tahimik lang siya habang inaayos ko ang lahat ng detalye. Ginagawa mo kung ano ang pinakamabuti para sa sarili mo, sabi niya habang marahang pinipisil ang balikat ko. Nang gabing iyon, kinausap ko ang real estate agent ko at sinabi niyang mataas pa rin ang magiging halaga ng bahay kahit may kaunting sira mula sa break-in ni Douglas.
Pakiramdam ko, bawat hakbang ng proseso ay parang unti-unting pag-alis ng mabigat na pasanin sa buhay ko habang palayo ako ng palayo sa gulong dulot ng pamilya ko. Samantala, unti-unti ring hinaharap ni Douglas ang consequences ng mga ginawa niya. Si Joyce, na mahilig magbantay ng local news, ang nag-forward sa akin ng update tungkol sa korte. Pinagmulta si Douglas ng $2,000 dahil sa trespassing at property damage at binigyan pa ng 6-month suspended sentence. Tinanggal din siya ng maliit na construction company na pinagtatrabahuhan niya matapos lumabas ang criminal record niya dahil ayaw nilang manatili ang isang empleyadong may kinakaharap na kaso. Para mabayaran ang multa at mga utang niya, napilitan pa siyang ibenta ang paborito niyang pickup truck, isang detalye na nalaman ni Joyce mula sa mutual acquaintance nila. Hindi ako natuwa sa pagbagsak niya pero nakaramdam ako ng tahimik na hustisya. Pinili niya ang mga ginawa niya at ngayon ay pinagbabayaran niya ang mga iyon. Pati ang mga magulang ko ay nahihirapan na rin. Nang mawala ang financial support ko, isang bagay na matagal ko palang tahimik na ibinibigay mula sa pagtulong sa mga bills nila hanggang sa maintenance ng bahay sa Key West. Nagsimula silang mahirapang panatilihin ang lifestyle nila. Nabalitaan ni Joyce mula sa isang family friend na ibinebenta na nina mom at dad ang pangalawa nilang property, isang maliit na kondo sa Naples, para matustusan ang gastusin nila. Hindi na ako nagulat. Matagal silang umasa sa kabaitan ko habang pinapanigan si Douglas at ngayon ay sila naman ang nagkakagulo. Minsan ay tumawag si mom at nag-iwan ng voicemail na puno ng malabong paghingi ng tawad pero hindi ko iyon sinagot. Nanatiling tahimik si dad gaya ng ginawa niya matapos ang confrontation sa bahay ko. Ang pagkawala nila na dati napakasakit para sa akin ay parang kalayaan na ngayon. Habang nagpapatuloy ang bentahan ng bahay sa Key West, nakipagkita ako sa direktor ng charity, isang mabait na babaeng nagngangalang Elena. Ipinaliwanag ko sa kanya ang plano kong i-donate ang 1/3 ng kikitain mula sa bentahan sapat para punduhan ang scholarships ng 12 ng bata. Lumiwanag ang mga mata ni Elena habang taimtim ang pasasalamat niya. Babaguhin nito ang buhay ng maraming bata, sabi niya, habang kinakamayan ako. Sa wakas, nakaramdam ako ng init sa puso na matagal kong hindi naramdaman, na para bang mula sa pagkawasak na dulot ng pamilya ko ay may mabubuo akong magandang bagay. Kasama ko si Joyce sa meeting at marahan niyang pinisil ang braso ko. Ginagawa mong maganda ang gulong, ginawa nila bulong niya. Makalipas ang 1 linggo, tumawag ang real estate agent ko, dala ang balitang may offer na mas mataas pa kaysa sa hinihingi naming presyo. Tinanggap ko ang alok habang mabilis ang tibok ng puso ko sa pagpirma sa mga papeles. Ang bahay na minsang simbolo ng kabutihan at generosity ko ay naging parang larangan ng digmaan. Ang pagpapaalam dito ay parang tuluyang pagsasara ng pinto sa mga taon ng manipulation at sakit. Palagi kong ino-update sina Joyce at Derek at naging malaking sandalan ko ang suporta nila sa buong proseso. Hindi nagtagal ay tuluyan nang naisapinal ang donation para sa charity at nakatanggap ako ng taus-pusong liham mula kay Elena na nagpapaliwanag kung paano makakatulong ang perang iyon sa mga batang nangangailangan. Habang binabasa ko iyon, nakaramdam ako ng matinding pride, isang bagay na hinding-hindi maaagaw ng pamilya ko sa akin. Habang unti-unting humuhupa ang lahat ng kaguluhan, napagtanto ko kung gaano kalayo na ang narating ko. Ang pagputol ng ugnayan kina Mom, Dad at Douglas ay hindi lang tungkol sa bahay. Tungkol ito sa pagbawi ko sa sarili kong buhay. Sila ang nagtulak sa akin sa puntong ito pero ako ang pumiling bumangon at gumawa ng mabuting bagay mula sa kaguluhang dulot nila. Nanatili sa tabi ko sina Joyce at Derek at pinatunayan nila na ang pamilya ay hindi lang dugo, kundi mga taong tunay na pinipiling manatili para sa'yo. Hindi ko man alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap sa unang pagkakataon, ay handa na akong harapin iyon sa sarili kong paraan. Makalipas ang 6 na buwan, mas payapa na ang buhay naming mag-asawa ni Derek kaysa dati. Ang bahay namin sa Miami na minsang puno ng family drama ay naging tahimik na lugar ng kapayapaan. Ang pagkawala ng walang tigil na tawag, guilt trips at pagtataksil ay parang malaking bigat na nawala sa balikat ko. Ilang taon akong nalunod sa kaguluhan ng pamilya ko pero nang putulin ko ang koneksyon sa kanila, saka ko lang natuklasan ang kalinawan at kalayaang matagal ko palang kailangan.
Pinuno namin ni Derek ang mga araw namin ng simpleng kaligayahan, mga morning walk sa tabing dagat, tahimik na hapunan sa bahay, at mga plano para sa future na hindi na nakatali sa mga demand ng pamilya ko. Paminsan-minsan ay may naririnig pa rin akong balita tungkol kina Douglas at Cheryl mula sa mga mutual friends namin kahit hindi ko na iyon hinahanap. Ang marangya nilang lifestyle, mamahaling dinners, designer clothes at weekend getaways ay tuluyang bumagsak dahil sa problemang pinansyal. Matapos ang multa at suspended sentence ni Douglas, lalo silang nalugmok nang mawalan siya ng trabaho. Dahil wala na siyang income, hindi lang pickup truck niya ang kinailangan nilang ibenta. Pati ang bangka nila na dati simbolo ng kanilang luho ay nawala rin. Si Cheryl na dating mahilig magyabang tungkol sa perpekto nilang buhay ay halos hindi na nagpo-post sa social media at ang katahimikan niyang iyon ang mismong nagsasabi ng kuwento ng pagbagsak at paghihirap nila. Hindi ko man hinihiling na may masamang mangyari sa kanila, alam kong sila mismo ang gumawa ng mga desisyong nagdala sa kanila roon at wala akong nararamdamang guilt sa paglayo ko. Samantala sina mom at dad ay namuhay na rin ng mas tahimik. Matapos nilang ibenta ang kondo nila sa Naples, lumipat sila sa isang mas maliit na apartment habang paliit ng paliit ang social circle nila dahil sa problema sa pera. Ayon sa mga kaibigan namin, tumigil na si mom sa pag-host ng mga neighborhood gathering niya at bihira nang lumabas si dad maliban kung may kailangang asikasuhin. Hindi na sila muling nakipag-ugnayan mula nang ipadala ko ang liham tungkol sa pagbebenta ng bahay sa Key West at hindi ko na rin iyon inasahan pa. Ang katahimikan nila na dati sobrang sakit para sa akin ay parang regalo na ngayon. Ibinigay ko na sa kanila ang napakaraming oras, pera at tiwala, pero favoritism at mga palusot lang ang isinukli nila sa akin. Ang pagpapaalam sa kanila ang naging paraan ko para mabawi ang sarili kong kapayapaan. Sa pagbabalik tanaw ko sa lahat ng pinagdaanan ko, napagtanto kong napakarami kong natutunan. Ang pagprotekta sa sariling boundaries kahit laban pa ito sa sariling pamilya ay hindi pagiging makasarili. Isa itong paraan ng pagligtas sa sarili. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kong hilahin ako ng guilt at obligasyon papasok sa kaguluhan nila dahil iniisip kong may utang akong loyalty sa kanila. Pero ang loyalty ay hindi nangangahulugang isasakripisyo mo ang sarili mong kapakanan. Ang pagputol ko ng ugnayan sa kanila ay hindi dahil sa galit. Ginawa ko iyon dahil pinili ko ang sarili ko, ang kaligayahan ko at ang future ko. Ang bahay sa Key West, na minsang simbolo ng kabutihan ko, ay naging aral tungkol sa paninindigan. Ang pagbebenta nito at pagdodonate sa children's charity sa Florida ay parang paraan ng pag-convert ko sa pagtataksil nila tungo sa isang bagay na may tunay na kabuluhan, isang legasiyang puno ng kabutihan, imbes na gulo at sakit. Naiisip ko, ang mga batang matutulungan ng donasyon na iyon ang masasaya nilang mukha habang tumatanggap ng mga libro, backpack at mentors na gagabay sa kanila. Ang desisyong iyon na nabuo dahil sa encouragement ni Joyce ay nagpapaalala sa akin na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa mga taong tunay kang itinataas at sinusuportahan. Gaya ni na Joyce at Derek, sila ang naging sandalan ko at paulit-ulit nilang pinaalala sa akin na mas mahalaga ako kaysa sa manipulation ng pamilya ko. Bawat hakbang, mula sa pagharap ko sa mga panlilinlang ni Douglas hanggang sa paglayo ko sa mga demand ni na mom at dad, ay nagturo sa akin ng halaga ng pagiging matatag at independent. Nakabuo ako ng buhay na ipinagmamalaki ko hindi dahil sa kanila, kundi sa kabila ng lahat ng ginawa nila. Ngayong ibinabahagi ko ang kwento kong ito, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig. Hindi naging madali ang ikuwento ito dahil totoo ito, masakit at bahagi na ito ng pagkatao ko. Sana ay may ilan sa inyong makarelate dahil alam kong hindi lang ako ang nakakaranas ng family drama. Naranasan niyo na rin ba na magtakda ng boundaries sa isang taong malapit sa inyo? Baka nakaranas kayo ng betrayal o kinailangan ninyong gumawa ng mahirap na desisyon para protektahan ang sarili ninyong kapayapaan. Mag-iwan kayo ng comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo, ang mga pinagdaanan ninyo, at kung paano kayo naging mas matatag pagkatapos ng lahat. At kung tumama sa puso ninyo ang kwentong ito, sana ay ibahagi ninyo ito. Ipalaganap natin ang mensahe na ang paninindigan para sa sarili, kahit laban pa ito sa sariling pamilya,
ay hindi kahinaan kundi tunay na lakas. Napakalaki ng ibig sabihin ng suporta ninyo sa akin at lubos akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyong sumubaybay sa paglalakbay kong ito. Habang nakaupo ako ngayon at nagbabalik tanaw sa nakaraang taon, pakiramdam ko ay mas magaan ako kaysa dati. Wala na ang bahay, wala na ang drama, at ang natira ay isang buhay na tunay ng pakiramdam ko ay akin. Nagpaplano kaming mag-asawa ni Derek ng isang biyahe, hindi para tumakas, kundi para mag-celebrate. Baka pumunta kami sa isang lugar na para lang sa amin at malaya sa anino ng mga naging desisyon ng pamilya ko. Hindi ko man alam kung ano ang naghihintay bukas, alam kong handa na akong harapin iyon. Dahil alam ko na ngayon na ang kapayapaan ko ay karapat-dapat protektahan. Maraming salamat sa pananatili rito sa pakikinig sa kwento ko at sa pagpapaalala sa akin na ang mga kwentong tulad nito ay kayang magbigay ng inspirasyon sa iba upang matagpuan din nila ang sarili nilang lakas.